Mas umiinit pa ang sitwasyon sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte matapos magsumite ang magkabilang panig ng kanilang pre-trial brief sa Senado. Ito ang isa sa mga pinakamahalagang yugto ng proseso dahil dito inilalatag ng bawat kampo ang kanilang mga argumento, ebidensya, at mga testigo ang posibleng humarap sa paglilitis. Ayon sa mga ulat, naghahanda ang House Prosecution Panel na magharap ng 12-12 ng testigo upang suportahan ang kanilang mga alegasyon. Samantala, inilatag naman ng kampo ni Vice President Duterte ang kanilang depensa at mga legal na argumento bilang tugon sa mga paratang. Sa madaling salita, papalapit na ang puntong masusubok ng husto ang lakas ng kaso ng bawat panig. Ngunit habang abala ang mga abogado at mambabatas sa paghahanda para sa mga susunod na pagdinig, hindi rin mapigilan ang pag-usbong ng iba't ibang opinyon mula sa publiko. Sa social media pa lamang, makikita na agad kung gaano kaati ang pananaw ng mga Pilipino sa usaping ito. May mga nagsasabing tama lamang na dumaan sa masusing pagsusuri ang sinumang opisyal ng gobyerno, gaano man kataas ang kanilang posisyon. Para sa kanila, mahalaga ang accountability at transparency sa pamahalaan. Kung may mga alegasyong kailangang sagutin, nararapat lamang umanong harapin ito sa tamang proseso upang malinaw na malaman ng publiko ang katotohanan. Sa kabilang banda naman, may mga naniniwalang hindi maihihiwalay ang politika sa mga pangyayaring ito. Dahil isa si Sara Duterte sa mga kilalang personalidad sa bansa at madalas na nababanggit bilang posibleng kandidato sa mga susunod na pambansang halalan, may ilan na nagtatanong kung may mas malalim bang motibo sa likod ng impeachment proceedings. Totoo bang ito ay simpleng paghahanap ng pananagutan, o bahagi ito ng mas malaking labanang politikal? Isa rin sa mga napapansin ng maraming netizens ay kung paano naaapektuhan ng usaping ito ang atensyon ng publiko. Habang nakatutok ang marami sa impeachment case, may mga sektor na nagtatanong kung sapat pa rin ba ang atensyon ng gobyerno sa iba pang mahahalagang isyu tulad ng ekonomiya, presyo ng mga bilihin, trabaho, infrastruktura, at mga suliraning kinakaharap ng mga ordinaryong Pilipino araw-araw. Sa totoo lang, anuman ang panig na pinaniniwalaan ng bawat isa, mahalagang tandaan na nasa proseso pa lamang ang lahat. Wala pang pinal na desisyon, at wala pang malinaw na conclusion kung ano ang magiging kahihinatnan ng kaso. Kaya naman mahalagang maging maingat sa pagbibigay ng hatol at huwag basta-basta maniwala sa mga impormasyong nakikita lamang sa social media nang walang sapat na verifikasyon. Sa mga darating na linggo, inaasahang mas marami pang detalye ang lalabas. Mas marami pang dokumento ang susuriin, mas marami pang testigo ang maaaring magsalita, at mas marami pang argumento ang maririnig mula sa magkabilang panig. Dahil dito, inaasahang lalo pang magiging sentro ng pambansang usapan ang impeachment case na ito. Ngayon, gusto naming marinig ang inyong opinyon. Sa inyong palagay, ano ang mas mahalagang tutukan ng publiko sa ngayon, ang legal na proseso ng impeachment o ang epekto nito sa politika at pamamahala ng bansa? Naniniwala ba kayong makatutulong ang prosesong ito upang lumakas ang tiwala ng publiko sa sistema, o sa tingin ninyo ay lalo lamang nitong palalimin ang hidwaan sa politika? Ay comment ang inyong opinyon sa ibaba at ipaliwanag kung bakit. Gusto naming malaman kung ano ang pananaw ng mga Pilipino tungkol sa isa sa pinakamainit na isyong kinakaharap ng bansa ngayon.